papurihan. At ikaw din, Panginoon, ang mag-ingat sa lahat ng aming pinagkatiwala sa iyo, sa mga tuwid ang aming lahat, Panginoon. Hawakan mo po kami, Panginoon. Lingapin mo kami, lingunin mo kami, Panginoon. Hayaan mo na ang iyong mukha ang siyang magtingting sa aming mga buhay. At sa iyong pagtingin sa amin, Panginoon, makita ang Jesus sa aming mga buhay. Makita, Panginoon, ang iyong kabutihan. Makita, Panginoon, ang iyong pag-ibig. Makita, Panginoon, ang iyong pagkalinga, pagkukup sa bawat isa sa amin. At yun din, Panginoon, ang makita sa aming mga buhay. Tunay po, Panginoon, na sa aming pagkakaalay ng aming lahat, hindi na kami ang nabubuhay, kundi ikaw na, Panginoon, ang nabubuhay sa bawat isa sa amin. Kung ganoon, Panginoon, ang iyong biyaya, ang iyong pagmamagat ng loob, ang iyong kaawaan, ang siyang sumaamin lahat, Panginoon. At aming inaangkin ang iyong kahabagan at kawaan sa amin. Aming inaangkin ang iyong pagmamagat ng loob sa amin bilang tugon mo po, Panginoon, sa mga karamdaman, sa mga sigalot sa buhay, sa mga pakikipagbakas sa masamang pwersa ng sanglibutan na ito. Sa tugon mo po sa lahat ng pangangailangan namin, sapagkat inilaan mo na ang iyong lahat para sa bawat isa sa amin, doon pa man sa kawalang hanggan. Kung ganun, Panginoon, ngayon ay meron na kaming natanggap na katugunan mo po sa lahat ng aming mga pangangailangan. Sa pangalan mo po, Panginoon Jesucristo. Amen. 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 Noong nakaraan na linggo, ay ating tinatalakay yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo doon sa John chapter 14. Na ang kanyang sinasabi ay, verily, verily, the one who keeps on believing into me shall do the works that I do. The works that I do shall he do also. Pero meron siyang tinutog doon. And greater works than these shall he do because I go to my Father. We try to touch on the reason why the disciples, the believers of the Lord Jesus Christ, can do greater things than what the Lord has been doing as He went around the land of Galilee until He came unto Jerusalem. He was teaching in the synagogue. He was preaching the gospel of the kingdom, and he was healing all manners and all kinds of diseases. And that has been the line, or the three lines of ministry that we have established the mission and vision of the Trinitarian All for Jesus Ecclesia of the Lord God. We will try to continue taking this up because
There are several principles. May mga prinsipyo na binibigay ng Panginoon na kakasangkapanin natin upang ating magawa. Hindi lamang yung mga ginawa ng ating Panginoon sa Kristo, kundi gumawa ng mga bagay na mga dakila. Sapagkat ang ating Panginoon sa Kristo ay paparoon sa Kanyang Ama. And this is a commandment to every one of us. Ang sabi ng Panginoon, ang sino mong sumasampalataya sa akin, yaong aking mga gawa ay Kanyang gagawin. The works that I do shall He do also. So, bilang mananampalataya ng ating Panginoon sa Kristo, tayo mga mananampalataya niya, we are commanded to do all these things. To preach the gospel, to teach the truth of the Lord Jesus Christ, and to teach all, to obey all the commandments that He has commanded us, and to heal, to make whole all people that are within our influence. At gusto kong basahin muli yung kinatalakay natin, John chapter 14. At simula kong basahin mula sa verse 10. I would have wanted to read the whole verses again as I had read last Sunday, but I'll just start reading from verse 10. Believest thou not that I am in the Father, and the Father is in me? Dahil ang usapan dito, sabi ng Panginoon sa Kristo, gagawa, manampalataya kayo sa Diyos, manampalataya kayo sa akin upang hindi kayo mabahala. Huwag magulumihanan ang inyong mga puso. Sa tahanan ng aking Ama ay maraming mansyon. Kung hindi sana totoo, hindi ko sana sinabi sa inyo. Subalit ako ay paparoon upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. At kung ako ay paparoon, ako ay muling babalik upang tanggapin ko kayo sa aking sarili, na kung saan ako dumoroon ay dumoroon din kayo. At sinundan ng Panginoon, kung saan ako paparoon, alam niyo ang daan. At tinanong ng mga alagad ng Panginoon, ano bang daan, Panginoon? Sagot ng Panginoon, ako ang daan, ako ang lagi at tanging daan, ako ang lagi at tanging katotohanan, ako ang lagi at tanging buhay. Yung buhay doon, yung buhay na walang hanggan. Walang makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So, tanong ni Felipe, Panginoon, pakita mo nga sa amin ang Ama. So, sabi ng Panginoon, ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Hindi dahil sila ay isa, kundi ang Panginoon sa Kristo ang siyang larawan ng Diyos Ama na hindi nakita. Ang Panginoon sa Kristo ang nagpapahayag patungkol sa Ama. Kaya, kung gusto mong makilala ng Ama, kilalanin mo ang Panginoong Yesu Kristo. And so, the conversation continued. Sabi ngayon ng Panginoon dito sa verse 10, Believest thou not that I am in the Father, and the Father is in me? The words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me. He doeth the works. Yung pasilid, Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? The words that I
speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me. He doeth the works. Ang Panginoon Kristo, yung kanyang mga sinasalita sa atin ay salita ng Diyos Ama. Ang Panginoon Kristo, ang kanyang ginagawa ay sinasabi dito na gawa ng Ama. Sapagkat doon sa John chapter 5, 19 to 20, sinasabi doon na ang anak ay walang ginagawa sa kanyang sarili lamang. Sapagkat lahat ng kanyang ginagawa ay yaong kanyang nakita na ginagawa ng Ama. At kung ano ang ginagawa ng Ama, yaon din ang ginagawa ng anak. Sa mga tuwid, kung yung mga salita ng Diyos ay isinasagawa sa pamamagitan ng Panginoon Kristo, sa mga tuwid, ang katuparan ng salita ng Diyos ay nasa Panginoong Kristo. Dahil anuman ang sinasabi ng Ama ay siyang isinasagawa ng anak. Kung yung salita ng Diyos ay pundasyon ng ating pananampalataya, yung gawa ng Diyos ay siya namang katuparan ng ating pananampalataya. Faith cometh by hearing, and hearing the Word of God. Kaya yung batayan ng ating pananampalataya ay nasa pakikinig ng salita ng Diyos. Itong dumating sa atin na salita ng Diyos na ito ay nagkaroon ng katuparan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ano ang gawain ng Diyos Ama, yun din ang gawain ng Diyos Anak. Let's continue. Verse 11, believe me that I am in the Father, and the Father in me. Or else, believe me for the very word's sake. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, or the one that believeth on me, believeth patuloy. No, it's a continuing action. Yung believeth, believes. Patuloy yun. Patuloy na patungo at inianto sa Panginoon Kristo. He that believeth on me, the works that I do, shall he do also. And greater works than these shall he do, because I go unto my Father. And whatsoever you shall ask in my name, that will I do. Whatsoever you shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. If you shall ask anything in my name, I will do it. Verse 15, if you love me, keep my commandments, and I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you forever. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you, and shall be in you. May the Lord add his blessings to the reading of his word. Isipin ninyo, you try to imagine, or you try to place yourselves in the shoes of the disciples. Sila ay nandun sa upper room. They were taking the Last Supper.
Hindi namamalayan. Little did the disciples know what would happen within the next 24 hours. Sapagkat yung gabi yun, ang ating Panginoon Jesucristo ay ipagkakanolo, ang ating Panginoon Jesucristo ay dadakpin, ang ating Panginoon Jesucristo ay He will be denied. At ang ating Panginoon Jesucristo, the following day, He crucified, mamamatay doon sa cross. Lahat ng sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo dito ay sinasabi niya na mangyayari, lahat ng mga ito ay mangyayari pagkatapos niya na mabayaran yung singil na kamatayan dahil sa kasalanan. Maaaring nagtataka yung kanyang mga alagad sapagkat sabi ng Panginoon, papunta siya sa Jerusalem. Ngayon, narito siya sa Jerusalem. Siya ay sinulubong. Hosanna in the highest, blessed is he that comes in the name of the Lord. Sinulubong ng mga tao. Akala ng mga alagad, akala ng mga maraming tao, narito na ang Mesiyas na magtatayo ng kanyang kaharian. Ito, it was a physical, earthly kingdom that He would establish during those times. Sapagkat bagamat ganun ang nangyari, ang Panginoon Jesucristo ay darating. And He will reign personally here on earth for a period of 1,000 years during the millennium. Subalit, hindi pa yun ang napapanahon ng panahon na yun. So, nagtataka yung mga kanyang mga alagad, bakit sinasabi niya mga ito? Bakit sinasabi niya na umalis? Anong kahulugan? Anong ibig sabihin nito? So, maaaring yung pag-uusap nila doon sa Upper Room, maaaring nagugulubihanan yung mga alagad ng Panginoon. Hindi nila malaman kung ano yung tungo ng usapin doon. Subalit, dito, pinapakita ng Panginoon Jesucristo na darating yung panahon na pagkatapos niya magampanan at matugunan yung kahilingan ng katarungan ng Diyos. And that is death upon everyone who sins. The sinner shall surely die. That's the justice of God. And that justice has to be satisfied. Kaya noong magampanan ng Panginoon Jesucristo, yaong katuparan ng hinihingi na sigil ng katarungan ng Diyos na kamatayan dahil sa kasalanan. Ang ating Panginoon Jesucristo, siya ay inilagay ng Diyos Ama sa kataas-taasan at binigyan ng pangalan na higit na mataas kaysa lahat ng mga pangalan. And therefore, last Sunday, we said, now that justice has been satisfied, the Lord can now exercise His mercy and His grace unto every one of us. Because all authority, all powers in heaven and here on earth has been given unto Him. Lahat ng kapamahalan, lahat ng kapangyarihan, luluhod sa pangalan ng ating Panginoong
Jesu Cristo. That at the name of Jesus, every knee shall bow, of things in heaven, of things on earth, and of things under the earth, kahit si Satanas. And every tongue shall confess that Jesus is Lord to the glory of God the Father. So nagampalan ng Panginoon sa Kristo yung katarungan ng Diyos. Pinapaira na niya ang kanyang kawan, ang kanyang kahabagan sa atin. And that's where we stopped last Sunday. Now, in this verse, John chapter 14, verse 12, there's a succeeding verse in verse 10. Connecting the words of God, the words of the Father, which was spoken by the Son, with the words of the Father, which was performed by the Son. Merong pagkakaugnay itong dalawang ito. Yung batayan ng ating pananampalataya ay nagkakaroon ng katuparan dito sa ating Panginoon Jesucristo na ito. Merong tatlong prinsipyo, tatlong pangangailangan sa pagkakaganap ng salita ng Diyos upang magkaroon ng katuparan ng ating pananampalataya. The words of faith is now realized with the works of faith. Ano yung mga kailangan na maganap dito? First of all, kinakailangan merong pagsampalataya. Pagsampalataya, tuloy at tungo sa ating Panginoon Jesucristo. Merong pagkakaugnay yung salita ng Diyos at doon sa mga gawa ng Diyos. Ang nagkakaugnay sa ganito, itong dalawang ito, for the Word of God to be realized as the works of God, as worked out by the Lord Jesus Christ, there should be that belief. Yung sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo, ang sino man na sumasampalataya ng tuloy sa akin, yaong mga gawa ko ay yung mga gawa ko ay kanya rin gagawin. At higit pa sa mga ito ang kanyang gagawin sapagkat ako ay paparoon sa Ama. We tried to touch on that last Sunday, trying to make a connection between or relation between doing greater works and the Lord Jesus Christ going to the Father. Sinabi natin na kaya ganoon, kaya makakagawa na tayo ng higit na dakila na mga gawa sapagkat ngayon ang umiiral ngayon ay hindi lamang yung katarungan ng Diyos, kundi yung kanyang kaawan at kahabagan sapagkat yung katarungan ng Diyos ay nabigyan na ng katugunan. The justice of God has been satisfied by the death of the body of the Lord Jesus Christ upon the cross. Therefore, the mercy of the Lord, the grace of the Lord can now be exercised because all the judgments against sin, which is death, has been satisfied. Kinakailangan maunang maganap yun upang mapairal ang kaawaan at pagmamagandang loob ng Diyos. So, now, because the Lord has performed justice upon the judgment of
Father, and therefore mercy and grace is now in effect in this world. Ngayon, liban doon sa pagsampalataya sa Panginoong Kristo upang yung mga salita ng Diyos ay magkaroon ng kaganapan. Liban yan sa ating pagsampalataya, nangangahulugan na every one of us, it's our responsibility to believe in the Lord Jesus Christ, that we may be able to do the works that He did. Responsibilidad natin yun. Gawain natin yun. Na sumampalataya sa Kanya upang yaong Kanyang mga ginawa ay atin ding magagawa. Na sa Kanyang pagparoon sa Ama, yaong Kanyang mga gawa ay atin ding magagawa at higit pa sa mga iyon. So yung unang pangangailangan na gawin natin ay believing in the Lord Jesus Christ. Pangalawa, merong pagdalangin, merong panawagan sa ating Panginoon Kristo. Whatsoever you shall ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. Kailangan ng pagluhod. Because every knee shall bow in the name of the Lord Jesus Christ. Kailangan ng pagluhod. Kung nais natin na makagawa ng mga higit na mahimalang mga bagay sa ating buhay Kristiyano, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon Kristo, kailangan ng pagluhod. Kailangan ng panawagan sa Kanyang pangalan. Pero sinasabi sa Romans chapter 10, sapagkat sinasabi, everyone that calls upon the name of the Lord shall be saved. But how can they call if they do not believe? And how would they believe if they have not heard Him? And how would they have heard Him without a preacher? And how would they preach unless they are sent? For it is written, how beautiful are the feet of them that brings the gospel of peace and glad tidings upon all things. Bago ang mga tao ay makapanawagan sa ating Panginoon Kristo, kinakailangan sa palatayaan nila. Dahil, bakit ka mananawagan kung hindi ka nananampalataya? Na kaya ng Panginoon ang iyong hinihiling sa Kanya. Paano mo naman masasampalatayan kung hindi mo pa nakilala? The Lord has not been preached unto you. At kung walang preacher, paano sila makarinig? Paano sila makasampalataya? Paano sila makapanawagan sa ating Panginoon Kristo? So there's that need for each and every one of us to be able to preach the gospel. Para mga tao ay madala sa pagluhod sa ating Panginoon Kristo. Kinakailangan meron sa atin makapagpahayag ng salita ng Diyos, sapagkat ang pakikinig ng salita ng Diyos ay siyang simulain ng ating pananampalataya. So we need people who will go out and preach the gospel. Teach the Word of God. Meron tayong kailangan na gawin. Lahat tayo ay sinasabihan ng Panginoon na yaong Kanyang mga ginawa ay atin ding gagawin.
exempted ka. So, itong sinasabi ngayon, na kailangan natin para makagawa tayo ng higit na dakila ng mga gawain, pagsampalataya sa Panginoon sa Kristo, pananawagan sa Kanyang pangalan, at pangatlo, kinakailangan tayo ay gumawa sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sapagkat sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo sa Kanyang mga lagad bago siya umakyat sa kanan dako ng Ama. In Luke chapter 24, sabi niya, nasusulat, it is written, and it behoved Christ to suffer and rise on the third day. And repentance and remission of sins shall be preached in His name to all nations from Jerusalem. And you shall be witnesses of this. Kayo ay magiging mga patuloy ito. Subalit, manatili kayo sa Jerusalem sapagkat ipapadala ko sa inyo ang pangako ng Ama. Manatili kayo sa Jerusalem, huwag kayong alis hanggat until you are endued with the power on high. Doon sa ating binasa, John chapter 14, I think that's verse 16. Sabi ng Panginoon dito, and I will pray the Father, and He shall give you another Comforter, that He may abide with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive. Sa mga tuwid, itong Paraclete, Comforter, Paraclete, one who is beside us, kumbaga sa Tagalog umaalalay sa atin, na kapag tayo nanghihina, pinapalakas tayo, He encourages us. Ito yung Comforter. Ang tawag dito ng Panginoon, the Spirit of Truth. And when the Spirit of Truth is come, He will lead you into all the truth. Sa mga tuwid, nais ng Panginoon sa Kristo na sa ating paggawa ng Kanyang mga gawa, tayo ay gagawa sa kakayahan ng banal na Espiritu. If you remember, before the Lord Jesus Christ was led to the wilderness by the Holy Ghost, by the Holy Spirit, He was full of the Holy Ghost. Ang Panginoon sa Kristo, nung Kanyang ihandog ang tanging sakripisyo para sa kasalanan ng buong sanglibutan, Kanyang ginawa ito sa pamamagitan ng banal na Espiritu. How much more shall the blood of Jesus Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without spot unto God, to purge your conscience that you may serve the living God. Ang Panginoon sa Kristo gumawa sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ay isinugo ng ating Panginoon sa Kristo mula sa Ama. Pinadala ng Ama sa pangalan ng Panginoon sa Kristo, basahin John chapter 15 verse 26, John chapter 14 verse 26. Ang banal na Espiritu ay pinadala sa atin to
convict the world of sin, of judgment, and of righteousness. Sabi ng Panginoon, of sin because you do not believe into me. Kala ng mga iba, pagka sila ay walang ginagawa na masama sa kanilang kapwa, mababait. Mababait. Hindi sila nandaraya, hindi sila nagsisinungaling sa kanilang mga kapwa. Kala na, wala nang kasalanan. But then the Lord Jesus Christ states here that if you do not believe into Him, you are sinning. You are yet in your sins. That's why the Holy Ghost was sent here to convict the world of sin. Why? Because people do not believe in Him. Of judgment, because the prince of this world is already judged. And of righteousness, because He goes to the Father. Kung hindi nagampanan ng Panginoon Kristo ang kanyang tungkulin na mabigyan ng katugunan yung katarungan ng Diyos, lahat ng kanyang ginawa nabaliwala sana. But because the Lord Jesus Christ was able to return to the Father, that means all righteousness have been fulfilled by the Lord Jesus Christ. Ngayon, kapag tayo nangangaral ng Ebanghelyo, tayo nag-share, it is the Holy Ghost who convicts the person. Kaya hindi katakatakan na sinasabi, today, sabi ng Banal na Espiritu, today, if you hear His voice, if you hear the voice of the Lord Jesus Christ, ano sabi ng Holy Spirit? Harden not your hearts. Ang Banal na Espiritu ang humihimo sa atin. Ang Banal na Espiritu ang sumusumpa sa atin. Kagaya ng pagsumpat niya kay Paraon. Noong pinagpapakita ni Moses sa kanila ng himala si Paraon upang payagan ni Paraon na umalis ang bayan ng Panginoon. Subalit, bawat himala na pinapakita ng Panginoon kay Paraon, sinasabi, and Pharaoh hardened his heart. Maghimala ang Panginoon. Ang sabi naman, and Pharaoh hardened his heart. And then, sinabi doon, noong nagmamatigas talaga si Paraon sa Panginoon, sinabi ngayon, and the Lord hardened the heart of Pharaoh. Totoo ang Banal na Espiritu ay humihimo o kaya sumusumpa sa ating mga kalooban na kinakailangan tayo ay mamuhay ng isang buhay na makatwira, makatarungan, banal at kaaya-aya sa Panginoon. Subalit kung tayo nagmamatigas, there will come time when the Lord gives up on you. Pagka ang Panginoon ang umayaw na sa iyo, wala ka na. Because it is only the Lord who can save us. But when He gives up on you, that's your end. Biro mo, yung pang mapagpahinuhod na Diyos, ang siyang magsabi, wala na. Wala na. Ito yung pagmamatigas. Ano yun yung what's that? Yung blasphemy of the Holy Spirit. Panglita. Yan yung unpardonable sin.
And the Lord gives up on you. Kaya hindi mo palagi nasabi na, hayaan mo na, ako ay mabuhay para sa kagustuhan ko. Hayaan mo muna na magpakasasa muna ako dito. Hindi natin maaaring sabihin yun. Sapagkat hindi natin hawak ang ating mga araw. Kaya ang sinasabi ng Bible, masdan ang araw na ito ay araw ng kaligtasan. It's not tomorrow, it's not next year, it is today. Now is the day of salvation. Yung gawain ng banal na Espiritu, kung tayo nagpapayag ng Ebanghelyo, siya ang gumagawa. Kahit na anong galing mo magpahayag, subalit wala naman ang banal na Espiritu upang humigo sa kalooban ng tao. Kailangan natin ang banal na Espiritu. Kung paano yaong sila Pedro, sila Esteban, sila Pablo, yaong mga alagad ng Panginoon ay gumawa na puspos ng banal na Espiritu. Sapagkat noong panahon na yun ay naibuhos na yung banal na Espiritu sa kanila. So we need these three. Believe in the Lord Jesus Christ. We need to call upon the name of the Lord Jesus Christ in prayer. We need the Word of the Holy Spirit. Upang masabi natin na, then, the works that Jesus did, we will do. And greater works, we will do. And having said all of that, we should look at ourselves too. Before we can work the great works being mentioned by the Lord Jesus Christ here, we should be able to do the earlier works. Bago tayo makagawa ng mga dakilang mga gawa, gumawa tayo yung mga regular works. Bago tayo magkaroon ng malaking sampalataya, kinakailangan magkaroon tayo ng normal na pamumuhay ng isang Kristiyano. Paano tayo pagkakatiwalaan ng malalaking gawa, ng mga dakilang gawa, kung itong mga ordinary works hindi natin nagagawa? How can we be trusted with great works when we cannot be trusted with ordinary works, with regular works? Halimbawa, have you already overcome your mercurial temper? Masaling mo lang yung hinliliit para sumapot na yung bumba. Have you had victory over your tongue? Napagtagumpay mo na ang tila mo. Yan na yung mga tila na, uy, ano? Sister, no? Hindi pa na, yun. Those are regular works. How can we be given the great works when the regular works we have not yet done?
there's revival in a church, when the guy across the street, we haven't shared the gospel with him. Paano natin mapagaling ang mga tao? Kung yung kagalingan natin ay hindi natin ibabahagi sa kanila. So before looking at the great works, let's try to see what these regular works that we should be able to perform. Because before we can be entrusted with the great works, we have to show the Lord that we can be trusted with the smaller works. Let's start taking one step at a time. Let's look at ourselves. Let's look at our families. Let's look within the church. Tignan natin. Ano yung mga dapat natin gawin? Yung mga regular works. One at a time, one step at a time. Yan yung faith natin. Palalapin natin sa Panginoon. Maraming mga projects. I think we won't run out of projects. And I praise the Lord for the innovativeness of Brother Joe. We've been always talking about the reconstruction of this church with the other bishops. Meron siyang, he has an idea how we could go about it. I think he has not yet declared it, has not yet made this known because probably we'll do some planning. He's got new ideas on how to go about this. We'll take one step at a time. We'll start with the regular works, but we're looking forward to greater works that the Lord will do in our midst. We're not only after the reconstruction of the church building, but we're more to the adding of souls in the kingdom of the Lord Jesus Christ. Gagawin natin yan. Tingnan natin itong mga regular works ng Panginoon. We will be moving definitely into the greater works of the Lord Jesus Christ. Let's continue believing. Let's continue kneeling and calling upon the name of the Lord, submitting everything to Him. And let's work with the power of the Holy Spirit. That all of us will not only be able to do the regular works of the Lord Jesus Christ, but even greater works. Because the Lord Jesus Christ has everything in His hand. He has everything in control. That whatsoever we shall ask in His name, He shall do it. Let's believe that we'll be able to bring glory to the name of the Lord Jesus Christ as we continue to live by faith in Him, one step at a time. Shall we bow our heads in prayer?
Marami pong salamat, Panginoon Jesus, sapagkat Ikaw ay Diyos na mapagpahinoon. Ang iyong kaawan sa amin ay patuloy, Panginoon, na umiirap sa amin. At ang nais mo, Panginoon, ay mabuo ang aming buhay sa iyo. Sa pamamagitan, Panginoon, ng aming patuloy na pagsampalataya sa iyo, patuloy na pananawagan sa iyo, at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, Panginoon, kami po ay makakita ng mga dakilang himala na iyo pong gagawin sa aming kaharian. Kaya ngayon, Panginoon, kami po ay hahakbang sa pananampalataya. Nagtitiwala na gagawa ka po, Panginoon, ng mga mahimalang mga bagay sa pamamagitan mo, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At kapag makita ng mga tao, Panginoon, ang iyong mga himala sa aming kalagitnaan, sila po, Panginoon, ay maakay namin sa pagtatalaga ng kanilang lahat sa iyo upang makabilang sila, Panginoon, sa iyong kaharian na walang hanggan. Ngayon, Panginoon, narito po ang iyong mga anak. Bawat isa sa amin ay nagnanais na maganap ang mga gawa na ginawa mo. Nais din namin, Panginoon, na makagawa ng mga gawa na higit na dakila kaysa mga nakita namin sa iyo, Panginoon. Sapagkat ngayon, Panginoon, lahat ng kapangyarihan ay hawak mo, doon man sa langit, doon man dito sa lupa. Hawak mo, Panginoon. Kaya ngayon, Panginoon, pati ang aming mga buhay, ang aming sambahayan, ang aming kabuhayan, at kasama ang aming sambayanan, aming pinagkakatiwala ngayon sa iyong mga kamay. Sapagkat kung naipagkatiwala ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa iyong mga kamay, kami rin, Panginoon, amin ding inilalagay sa iyong mga kamay ang buhay ng bawat isa sa amin. At habang nasa iyong kamay kami, Panginoon, nakakatiyak kami na walang sino mang makakaagaw sa amin. At kami ay nakakatiyak na may buhay na walang hanggan sapagkat, Panginoon, Ikaw ang may hawak sa amin at Ikaw ang aming buhay na walang hanggan. Sa aming pag-alis sa dakong ito, Panginoon, hayaan mo po nagala namin, Panginoon, ang iyong kakayahan na gumawa para sa iyong kaharian at gumawa ng higit pa ng mga dakilang mga bagay alang-alang sa iyong pangalan. Upang Ikaw, Panginoon Jesucristo, ang aming pupurihin, luwalhatiin at pasasalamatan magpakailan pa po.